words na yan, ang pistis, ay madalas ginagamit patungkol sa saving faith at at the same time sa continuing faith. So, kaya importante na after we discuss last time yung belief, ngayon po ay pagkaralan natin yung saving faith. Okay? So, ang true saving faith, sabi ko nga kanina, ito na yung application ng salvation sa atin. Remember that God the Father planned our salvation, eternity past, the covenant of redemption, and then Christ accomplished it sa cross, sa kanyang pagdating sa lupa, sa cross, and in resurrection and His ascension. And yung Holy Spirit ang nag-a-apply sa atin ng ating salvation. Kaya ito yung application ng salvation, ang isa sa bahagi niya na yung true saving faith. So there are many ways po para there are many ways na kung paano ang isang tao ay naligtas. Meron tayong mga kanya-kanyang version, testimony. Pero isa lang po masasabi natin, no? Ang ating pong version, ang ating pagiging ligtas, ito po ay regalo ng ating Panginoon. At kung hindi niya tayo yung Holy Spirit, hindi binukas yung ating puso at isipan, we will never choose God. We will never choose ang kabutihan. Kasi tayo ay children of God, tayo ay by nature makasalanan. Kaya kasalanan ang hanapin natin. But praise be to God sa ating election, ang ating destination, tayo po ay iligtas. At yun nga, ang lesson nga ni Brother Gino noon ay nag-respond tayo to defeat. And now we have to dissect furthermore yung word believe. It's not faith. This is salvation promise na ginamit po ito in the entirety of the Old New Testament. Sabi nga na once we are saved, mga kapatid, once we are saved by faith alone, in Christ alone, by grace alone, and meron pa rin faith. Ito yung continuing faith. So Lord willing, yung continuing faith na ating i-discuss next time that we meet. And also yung faith na sinasabi sa ating pag-aaral ngayon, ito yung body of truths na kung saan nandun lahat ang katotohanan at yun ang pinangahawakan ng ating iglesia. Na kung saan tayong lahat ay mga membro. At yung teaching ni James na faith without works is dead, yan nga po yung ating lonely pag-aaralan the next time around. So occasionally, yung word of faith ay ginagamit also to refer doon sa exercising yung mga miracles. Kaya may word of faith ng mga yung mga organisasyon. Okay? But of course, there are two sides to that. Continuationist at associationalist, but hindi po yung part ng ating some other time. Okay? So, what is true saving faith? Sabi nga, itong true saving faith, una, this is the first conscious response na alam natin na tayo ay nag-respond positively doon sa national. Kasi nga, ilan tayo, naging born again na tayo through the power of the Holy Spirit. Kaya ang ating response ay really, wala natin ito. Ang ating response is positive and by faith. Repentance and faith. Okay? Re-repent tayo sa ating pagiging makasalanan, sa ating mga kasalanan, and then we believe, we have faith. And at sabi nga, ito ay genuine conversion. Ang ating genuine conversion is defined by our saving faith. So, masasabi natin na genuine o totoo yung ating pagiging saved dahil sa saving faith na regalo sa atin. For by grace we have been saved through faith, and this is not of yourselves. This is the gift of God. Ephesians 2, 8 and 9. Okay? And then nandun yung continuing faith sa verse 10. For we are God's workmanship, created to do works. Again, next time around, we are
Christian life is characterized by continuing faith. Ito po yung aking sinasabi. And then, sabi nga natin that regeneration, yung pagiging born again, ito yung nauuna. Kaya ka nagkakaroon ng pananampalataya. Okay? Pag po tayo manilito doon, dahil sa ating pong theological persuasion, ang ating soteriology, yung ating doctrine of salvation is Calvinistic in nature. We believe in the doctrines of grace. Okay? And so, I don't know kung explain sa atin ni Brother Giro yung the entire gamut o yung the whole ng Ordo Salutis o yung Order of Salvation. Para nandito ngayon tayo sa faith. And again, mga kapatid, regeneration precedes faith. Nauuna ang regeneration power of the Holy Spirit, kaya tayo saved. Kaya tayo ay saved. Dahil tayo ay saved, tungkol sa faith. Yung true saving faith. Okay? So yun yung ating classic Calvinistic theology. At malaman natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya kahit anong gawin, iba nagkakaroon ng false faith. Dahil sa maling pagkaturo, pero tayo, dahil tayo ay mga nasa Reformed theology tayo, ay naiintindihan natin na hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Kailangan talaga natin ang regeneration power of the Holy Spirit. Kaya kung matatandaan nyo yung usapan ni Nicodemus at saka ni Jesus Christ sa John chapter 3, diba? Paano ba ako magiging born again? Okay? Kasi nga, kung sa sarili lang natin, sabi ko nga kanina, we will never choose God by our human nature. Because we are children of God, destined to die and destined to hell. Pero praise be to God, meron po tayong pananampalataya na ibinigay mismo sa atin ng ating Diyos. Okay? So, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sabi nga kanina, iba't ibang way tayo paano tayo na-convert. Yung iba siguro nakalimutan ng sermon. Yung Sunday, yung iba may share ng gospel sa kanya, one-on-one. Iba, nagbabasa lang. So, iba-iba kung paano tayo naging saved. Pero ang importante na maintindihan natin, yung pananampalataya na yan ay nanggagaling sa salita ng Panginoon. Kapag naintindihan natin yung salita ng Panginoon, whether napakinggan natin, nabasa natin, o may nagsabi sa atin, ay ito ang makapagligtas sa atin. Okay? Faith comes from hearing. Sa English, and hearing by the Word of God. So, Romans chapter 10:17 po yan. Okay? And then, sa formal definition niya sa Westminster Shorter Catechism, question number 86, sabi doon, what is faith in Jesus Christ? An answer, faith in Jesus Christ is a saving grace, whereby we receive and rest upon Him alone for salvation, as He is offered to us in the gospel. Okay? So, yan po yung sabi ng Catechism, Westminster Shorter Catechism. So now, ano ba yung faith na saving faith na sinasabi natin? So when we talk about saving faith, there are three components of such. Okay? Yung knowledge, yung assent, at saka yung trust. Okay? Unahin natin yung knowledge. Yung knowledge sa Latin, notitia. Okay? Notitia, ang sinasabi ito yung intellectual content of your faith, of that saving faith. So, kumbaga, the first step, naiintindihan mo, ano ba yung content ng gospel? Ano ba yung katotohanan na sinasabi sa gospel? At kaya ka nagkakaroon ng faith ngayon. And then sabi, at this stage, sa stage na yan, ng iyong knowledge of the gospel, or knowledge of Jesus Christ, ay naiintindihan ng faith na yan, yung meaning na pinopropose ng gospel. No? At sabi nga, di ba, pagdating ng panahon, Lord, Lord,
Pero sabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Kasi, most likely, or in all likelihood, yun lang, hanggang doon lang sila, knowledge lang of Jesus Christ. Okay? So, naiintindihan nila yung gospel proposition. Natandaan niyo po yung story ng the rich young man, yung natanong sa Panginoon, Panginoon, ano bang gagawin ko para akong maligtas? So, sinagot ng Panginoon. Anong response ng rich young man? Wala. Hindi niya mabitawan ang kanyang kayamanan. So, yun. Okay? Knowledge lang. Okay? And then sabi, faith is, listen to this, yung word na believe plus yung that. So, ang ibig sabihin yan, naniniwala, believe, naniniwala ako na yung that, na. Naniniwala na probably merong Diyos, na si Jesus ay nagkatawang tao, siya ay namatay. Naniniwala ka. Kumbaga, sabihin natin na nasa surface lang siya. Right? And then, sabi nga natin, yun yung pistis. Ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo sumampalataya, dito, sumampalataya, naniniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsasampalataya ay magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So we can believe doon sa truth na yun. So proposition ng gospel nga eh. We can always believe. Pero, that will just be the first step. At meron pa pong mga verses dyan. Romans 10:9, 1 Thessalonians 4:14, 1 John 5:1. So, kayo na po ang bumasa niya sa inyong mga devotion, sa inyong pag-aaral ng salita ng Panginoon. And then, sabi na, to believe is to know. Diba? Yung iba, to see is to believe. Ito, to believe is to know. Okay? Alam mo yung pinaniniwalaan or pinanampalatayaan mo. Alam mo siya, just basic. And then, sabi dito sa John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila. May isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Okay? So, to believe is to know. Nandiyan pa yung Philippians chapter 3 verses 8 to 10, tsaka 1 John 5:20. Again, I leave it up to you na kayo po mag-aaral ng talaga niyo. But dito, may kita natin na ikaw ay makikilala nila ng isang Diyos. Maraming naniniwala sa Diyos. Maraming naniniwala ng isang Diyos. Isang Diyos na tunay. Pero hanggang doon lang. So, again, sabi nga ni R.C. Sproul, noticia or knowledge refers to the content of faith. To be saved, one must believe certain basic information. Yan yung sinasabi natin kanina pa, na probably yung basic information ay naiintindihan natin. Alam natin. Okay? And it may be bare minimum, but it is something. So nandun na yung kaalaman. To be saved, we may not require an exhaustive or comprehensive knowledge of God. Then, dinunod ni R.C. Sproul, but we must have knowledge, some knowledge, and we must have some right knowledge about God. So, dito sa mga binasa natin talata, tama. Yung knowledge na yun, John 17:3. Okay? Yun na, and this is eternal life, that they may know you as one true God, and that you may have eternal life. Yun sabi sa John 17:3. At hindi niyo pinupoint ni R.C. Sproul. That is the basic knowledge that we need to know. And it should be right knowledge. Okay? And then, sabi nga, ako lang pala sabi niya, knowledge stays as knowledge without leading to conviction yet. Hindi ka man ako convict. Alam mo lang, sa isip mo, that you are a sinner and that you need a Savior. Maraming ganun eh. Alam ka naman, kasalanan ako eh. Pero hindi pa ako ready na sumampalataya. Okay? And
the ascent, or sa Latin is ascensus. Yung nalalaman mo, yung mga basic information, basic knowledge na sinasabi natin kanina, ay approve ka doon. Solve ka doon sa nalalaman mo. Solve ka at sure ka na tama yung pinaniniwalaan mo. Nag-gets po ba yung development ng ating component of saving faith? So sabi dito, faith gives intellectual assent or approval. Approve ka nga doon sa proposition ng gospel. Yung proposition that you are a sinner, that God is holy, and that Christ came to this world to save man from his sin. And that's it. That's the basic knowledge na approve ka na pininiwalaan mo. Diba? O, let's say for example, Roman Catholics. Naniniwala sila dito. This is basic knowledge. In fact, they are considered Orthodox. They believe in the Trinity, the Triune God. But, again, because the gospel or the true saving faith, I would say, for most of them or many of them, hindi naiintindihan yung true saving faith. Kaya hindi natin sila matatawag na evangelicals. Okay? But yun nga ang ano doon na ito, sure ka sa mga information na yan at pinaniniwalaan mo yan. And you are convinced 100% about the knowledge that you learned or have known. O ito na sa, ano yan eh, sa bata ako, lumaki ako sa Catholic school o sa Christian school. Alam ko yan. Sure ka doon. Walang duda. Hindi ka nagdududa sa information na yon. Okay? But then, sabi nga sa Hebrews 11:1, ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for. Yung substance doon, mga kapatid, ay ninasabi nga, yung confidence at yung realization mo, kailangan talaga yung faith para ma-please ko yung Panginoon. Sa Hebrews 11:6, di ba? For without faith, it is impossible to please Him. But that will be another topic for discussion. No? Impossible to please Him by faith. Okay? So, ito, sinasabi na, yung substance na ito ay meron kang confidence, 100% approve ka, na-realize mo, tama talaga yun. But on the level of assent, faith accepts the proposition as evidently true. Mga legal term na yan. Evidently true. Parang hindi mo na siya maitatatwa. Naniniwala ka na tama-tama yan. There is a great confusion on this point, sabi niya si Sproul, in the religious world. Deciding to believe something is often regarded as a spiritual virtue. Nagiging virtue lang siya. In reality, it is a perverse attempt at manipulation. Dito, nagkukulang yung mga, I would say, yung mga non-reform at non-Calvinist. When they share the gospel, they make sure na naiintindihan ng kausap nila yung pananampalataya. At anong susunod na ginagawa nila? Magpapa-follow ng sinner's prayer. Acceptance. May dala mo yung business card. Heart. Na kung saan, pirmahan mo to. This is your birthday. This is your spiritual birthday. Today is the day you were born again. Hallelujah! Welcome to the family of God. Yan yung common na ginagawa ng religion. May manipulation na nangyayari. Na para bang, pag nasabi mo yun, napaintindi mo sa kanila, ay, born again ka na, kapatid. You declare the person to be born again. Okay? And that is basically wrong. Okay? So, saving faith involves assent to what is true, not what is false. There is no virtue in affirming the truth of what is false. Indeed, such an information is a vice. Maayun sabi na si Sproul. Okay, now, the third component is trust. Ito na yung, this is where it separates the true, genuine Christian
from the professing Christian. Kasi ito na yung trust. Sabi nga, I don't know, hindi sa mga Bible Baptist, sa Fundamental Baptist na. Kaya yung study, meron ka dito naka-study ng evangelism explosion. That's the way we share the gospel before, although sa Methodist po. That's the way we share the gospel. Mag-aaral kami ng 16 weeks ng pag-share ng gospel. At isa doon, pagdating dito sa fourth part na to, yung trust, ini-illustrate na kung ikaw, kapatid, meron kang kotse, magdadrive ka, tapos si Kristo biglang pumara at gusto sumakay sa kotse mo, saan mo siya paupuin? Sa kanan mo ba o siya yung pagdadrive mo? Sinasabi doon na hindi, ang trusting Christ is bibigay mo sa Kanya yung manibela siya yung magdadrive ng kotse. That may be true. It can also be true. Tama naman, di ba? At first glance, tama yun. But trusting in Christ is deeper than that. Sabi dito, yung buong pagtitiwala saan? At kanino? You trust the person of Christ and the work of Christ. And when you say the work of Christ, yung entirety ng kanyang ministry until doon na siya nasa langit. When He ascended, He is now at the session, meaning ng session, He is the right throne of God, interceding for you and me. So, yun yung pinapaniwalaan mo bilang isang Kristiyano. Hindi lang yung naniniwala ka na Orthodox nga eh. We believe that Jesus is the Son of God. He came to this world. He died on the cross. So what? But here, we're saying, yung buong pagtitiwala mo dun sa katauhan ni Kristo, yung kanyang pagiging Diyos Anak, part ng Trinity, at the same time, ay buong buo, paniniwalataya mo, yung buong puso at isipan mo na dumating siya dito para iligtas ka. Para tayong lahat na iglesia ay i-purchase na, i-redeem niya, at tayo ay kakasamahin niya in the marriage of the Lamb. Okay? So, the distinctive of saving faith is trust. Ito na yung distinction. Sabi ko nga kanina, in the substance of the proposition. Tinatrust mo na yun. What? No less than the person and word of Jesus Christ. So, true saving faith, therefore, is the offer of the gospel invites trust in Christ as Savior and Lord. Romans 10:9 and following. Gusto mo natin. Baka hindi niyo po ako paniwalaan eh. Romans 10:9. 10:9 and 10. Okay. Let's read. Thank po sa Biblia, Tagalog version, 2001. Sapagat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagat sa puso ang tao ay nananampalataya, kaya itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya naliligtas. We confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus rose from the dead, and that by believing we are saved. Buong puso at isip, doon ka nagsasabi, tuturo, hindi kasi, iba, liligtas, alam lang nila, hanggang sa isip lang. Wala sa puso. Mga kapatid, false dichotomy. We, anthropology natin, no? We are physical being, itong dirt from the dirt of the ground, plus yung Holy Spirit, the Spirit na breathe into us. So, body and spirit equals living soul. Yun yung ating dichotomy. Okay? At yun, sinasabi, buong buo yun. And of course, kung sinasabi buong buo, yung ating will, yung ating isip,
The heart is deceitful. Kaya, wala sa puso. No, the heart is deceitful. You can always be deceived by your feelings. But here is more than the knowledge, more than the assent, is the trusting faith. The trust, believe fully in the person and the work of Christ. Kasi nga, sabi natin, knowledge alone is not saving faith. And assent alone is not saving faith. Naalala niyo po ba si Agrippa? Yung story ni Agrippa sa Gawa 26. Naniniwala siya sa mga prophets. Naniniwala siya sa Panginoong Jesus. But hindi siya saved. Hindi siya Kristiyano. So yun yung example na nandun lang siya sa knowledge and assent. Wala yung trust. Trust in Christ and His Word. So yun, mga kapatid, ang lagi nating tatandaan. And yun nga, nasabi ko lang kanina, at sabi, by emphasizing trust, the whole issue revolves on the merit. So kanina sinasabi ko lang, yung alam mo, yung ginawa ni Kristo, but ito yung merit and truth of the object of trust. Who is the object of trust? Jesus Christ alone. Okay? We are saved by grace alone, through faith alone. In yung faith na yan, knowledge, assent, and trust. In Christ alone, according to the Scripture alone, for the glory of God alone. Yan po yung ating five solas na pinaniniwalaan bilang mga reform, bilang mga antihistic in hours of the revolution. Again, mas padali kami sabihin yan. We are saved alone. We are saved by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone, okay, according to the Scripture alone, and for the glory of God alone. The merit of Christ's work and the truth about that work of Christ and His person, His being, it is really for the glory of God. Okay? So, sa conclusion, itilak ko lang po para tayong na Q&A. So, conclusion ng pastoral religion natin, yung mga reformers in the 16th century ay, yung Reformation mismo ay nag-explode noong 16th century because of Martin Luther's stand doon sa justification by faith. That we are justified by faith alone. Yung faith alone na yun, yung hindi pinag-aaralan natin. Knowledge, assent, and trust. Kasi, ang mga Roman Catholic, sabi ko nga kanina pa na alam naman nila ito eh. May knowledge sila, basic information. Okay? That's why, dahil sa mga dagdag na tradisyon nila, no? At ang nag-trigger talaga ng Reformation na yun, ay yung nagbabayad sila ng penance para masave yung mga tao. Yung mga nasa purgatory pa. So wala sa scripture. Yun yung ni Martin Luther. So this is still the most important Christian doctrine. Kaya kung kayo, kung gusto nyo masterin ang inyong pagiging Kristiyano, ito yung masterin nyo, yung justification by faith alone. Para mahirapan sila masway kayo. Kasi kung yan ang foundational na alam natin, kahit ano pang Jehovah's Witness, Mormons, sa pumasok o pumarok sa pintuan nyo, i-share sa inyo yung gospel mo. Justification by faith. Okay? And the human history centers on the person and work of Jesus who redeemed His people from their sins. Yun yung center of history. Kaya nga po, nagbago eh. Yung mga Hudyo, they were thinking that we are in this age. And si Messiah darating, tapos may age to come. Pero because si Christ ay nag-barge in, nagkaroon ng overlap yung this age and age to come. Dumating si Christ sa kalagitnaan. Ito yung center ng history. Magbago yung trajectory ng lahat. Okay?
So, as Christians, we put our faith, in true saving faith, in Him and His works, and the merit of His works. It is only by the application of the Holy Spirit in our unregenerate heart that true saving faith will be experienced by the person. Again, sinasabi ko nga kanina pa na lahat tayo, sinners, children of wrath, by nature we are sinful, we're sinners, kaya kung hindi ka i-regenerate ng Holy Spirit, you will never understand fully, or you will never grasp ng buong buo yung saving faith. But again, because of the power of the Holy Spirit, kung ikaw ay pinili ng Panginoon, darating na darating time na ikaw ay ma-regenerate o ikaw ay magiging buhay. Okay? Next, when we share the gospel, ito maganda, we need to explain these components of true saving faith. Sabi ko kanina, kung gusto niyo masterin ang Christian, masterin niyo yung justification by faith alone. But at the same time, kung master niyo to, ang resulta niyan, madali niyong i-share yung gospel sa inyong mga mahal sa buhay. Sa inyong mga kung saan kayo, doon sa inyong circle of influence. May explain niyo yan. Okay? At ito nga kasi, dahil marami nga na naku-convert falsely because of tinatawag na easy-believing tsaka yung decisionism. Ito yung resulta na nagpapa-altar call at tsaka nagpapa-sinners prayer. Kasi binibigyan nyo ng assurance eh. Ligtas ka na kapatid kasi sumunod ka sa prayer. Paano ba? May power yung prayer mo? Na maborn again yung tao? Hindi. It's only by the grace of God. Only by the power of the Holy Spirit that the person will be regenerated. Okay, and let us check whether our faith is genuine. Nandun ba? Yeah. Baka na-reassure ako. Baka every time you address Christ, lagi siyang third person. Hindi nakikitaan na walang personal na ano ah. Walang my Lord. I Savior, lagi, He is Lord. He is Savior. It's about yung point. Baka third person yung kinakonsider sa Christ. Check your faith. Sabi nga, diba, test your faith. Kasi, baka mamaya, yung pananampalataya mo ay sa pananampalataya. Yung sa word na pananampalataya, ito po yung tinatawag na theology of fideism. Faith in faith. Naniniwala ka sa pananampalataya mo. Naniniwala ako na nananampalataya ako. No! We have faith, we have trusting faith in the person and the word of Christ. Okay? So yan po yung ating pastoral application and conclusion here. So, should have around 7 minutes. 6. Meron po ba kayong question? Mamaya po, sasagutin niya ito nila. Question po? Sige, patabi. Elena? Kung ito sa ano, kasi Wednesday, nilagay ko sinamahan ko sa El Shaddai. Meron pong binibigay doon na dalawang software. Isa po, kulay brown, isa po white. Yung brown, para daw po sa prayer request. Pero maaaring po ba na, susulat ka ng prayer request, pero may nakalapit na ito. Ano yun? Yun po yung tanong ko. Alam mo na, ayon ba? Ayun. Magbigay ka ng prayer request na may bayan. Wala akong makita sa scripture na gano'n. So again, it's their doctrine, theology. And nag-i-exist sila. Maraming membro of El Shaddai. Gaganon lang daw, tapos sabi niya, punta sila, way lang, and then cancel prayer. Yan, kasi yung theology ng mga gospel and prosperity gospel na
hindi pinipreach yung full counsel of God o yung scripture. Mas pinipreach yung pag nanalaki ka, nagbigay ka, ay answered prayer. Kaya ano ba yung nilagay sa prayer na yun? Sana gumaling, sana Hindi ko alam. tumama ko sa loto, di ba na? Yeah, so, to answer the question is, wala nga akong makita sa scripture na nasabi na maglagay ka ng pera sa sobre with your prayer request. Sabi, have no anxiety about anything, but in prayer and supplication, let your request be made known to God. Walang dinagdag dun na, please add this amount of peso. Diba? Let your request be made known to God. We pray freely, fully to our God. In the name of Christ. By the power of the Holy Spirit. So when we pray, hindi tayo nagbabayad o nagbibigay. And then again, giving is another matter. No? Meron tayong sa ating doctrina is really, we give freely. We tithe accordingly, but of course, that's another matter. Freely giving, galing sa iyong puso, out of the abundance of your heart, ay bibigay tayo. Hindi, nagiging transaction kasi yung mga gano'n, kaya very dangerous yung gano'n. But we all know that Krishna is partly ng Roman Catholic na naging charismatic type yung kanilang pag-uusap. Hindi evangelical. Because they're not preaching the whole counsel of God. They're not preaching the true gospel. They're preaching prosperity gospel. So, okay, meron pa po ba? 3 more minutes. Wala na po. Masaya, nagtanong ko ba? Tama, tingin ko sa akin eh. Sige na, magtanong ko na. Naiyak ka? Paano po mabalansin po yung may mga protesta sa Piniger pero mali po yung Ano? Nagpo-protesta? protest as a Piniger Okay. pero mali po yung kanilang pinaniniwalaan. Like, na po yung mga na yung kanilang maniniwala, yung kanilang pagtitiwala, masasabi mo naman talagang ano, ang po silang pumatay. Pero, alam po natin na mali yung kanilang pinaniniwalaan. Eh, may mga nagpapahayag din po na isang nananampalataya pero hindi rin po ganun kanila o kanilang panagpapalala. Paano po mabayan? Okay, so nabanggit ni Marcel yung mga nagpo-protest na like mga Roman Catholic, pwede nilang paglaban hanggang kamatayan yung kanilang paniniwalaan. Okay? At meron din naman ang mga nagpo-protest na tila baga, ano din sabi mo na hindi makita sa kanilang buhay, yung kanilang profession. So, one at a time, yung sa Roman Catholicism, again, mga kapatid, kung titingnan natin by face value, wala nga sila dun sa trust nila. Sa trust na component. Ando lang sila sa knowledge. But we will never know. Hindi naman natin, kahit nga sa ating mga nasa church, we'll never know kung meron dito nagpapanggap lang. So until such time na dumating Panginoon, doon lang magkakalaman. So God knows kung sino ang kanyang mga pinili, sino yung kanyang ligtas, at sino yung part ng body, at kung sino yung outside. No? Yun yung ano. So, we should not judge a person by his religion. All we can do is really, opportunity, take the opportunity to really share the gospel. Ulit ulit! Ulit ulit! Ay, huwag kang magsawa. Kahit ano pang counter niya, balik ko lang siya dun sa justification by faith. Doon naman ang basis eh. Yung cross. Ano nangyari sa cross? Pag di pinaniwalaan, pinanampalataya si Kristo na Diyos na buhay, namatay, buhay mo muli, at yung ginawa niya yun, ay yun ang makakapaligtas kung papanampalatayaan mo ng buo. So yun. So,
Huwag natin, mga kapatid, there may be Christians inside the Roman Catholics. Okay? So, we cannot discount that. Kasi nandun sila sa orthodoxy. Andun na lang sila sa level na tawid mo lang yung pananampalataya dun sa trusting faith. And then, some of them, parang nandun na, but then, hindi makaalis doon sa institusyon. Hindi makaalis sa institusyon for whatever reason. And even some of us, yung mga, sabihin mo natin, yung mga Baptist, hindi ligtas, hindi kaya say. Doon naman sa pangalawa na, at sarili, huwag tayo mag-judge. Okay? We never judge people. Only God can do that. He's the only judge. He's the only Redeemer and Savior. He's the judge. Pagdating nga, yun ang judgment. The second coming, yun ang judgment. And then, pangalawang tanong niyo sa paano ba yung profess para hindi makita sa buhay niya? Again, there is this issue. Dito tayo nagkakaproblema ng mga reform. There's this issue of conversion and sanctification. Okay? Probably nakitaan natin yung tao na yun na nagpo-profess na siya ay Kristiyano na para bang hindi na babago yung buhay mo. Then mga kapatid, yun ay sanctification. Iba-ibang level natin ng sanctification at any given point in time in history. Sa buhay natin. Probably si Brian mas mature sa akin. Probably mas mature si Hannah, si Brian. We don't know. And we will never be a judge of our brethren as far as there's sanctification is concerned. So, ang issue doon is sanctification daily. I believe. Kung nagpo-profess doon, again, take it as, yun sabi mo, Kristiyano siya din. Tapos member pa ng church. So, pag member ng legitimate church, trabaho ng pastor na i-shepherd yung tao na yun. Para hanggang sa ang bawat isa na member ng church, member ng pastor na yun, ay magiging conform to the image of God. So mga kapatid, huwag tayong maging mayabang. Hindi Kristiyano yan. Walang paglago sa buhay. Who are we? Who are we to judge our brethren as far as their sanctification is concerned? We are here as brethren to pray for one another. Doon po tayo mag-iingat mga kapatid. Mga kasama. Huwag natin ikumpara ang ating sarili sa kapwa natin mananampalataya. Because we should only compare ourselves to Christ. And we are to be conformed to the image of Christ. Yun yung tinatrabaho ng ating mga pastor. At of course, yung mga pastor din natin, ang dami natin. So, hindi natin, tulungan na din natin yung ating mga sarili sa ating sanctification. Kaya nga, importante na linggo, hindi tayo ng salita ng Panginoon sa iglesia, nananalangin tayo together, umaawit tayo together. Pag Wednesday, may prayer meeting sa ibang mga churches. And we pray for one another during the week. Instead of, si Sister Elaine, ano naman? Hindi ganun mga kapatid. We encourage one another. We bear one another's burden. Sabi nga po sa Galatians. Okay? So, just sumobra ako ng 5 minutes. So, sige, tuloy po natin next time. Wait. And sabi na rin po kasi ang aking asawa may sakit. Hindi pa po siya masyadong malakas. Hindi niya kaya maghapon. And si Akiyo din po, maraming anak ay meron po siya kubot si po. Ibang man ay iba din infect po kayo. So, after our worship, tatakbo na po ako ulit. Hindi po kayo makasama sa ating lunch. Ikain niyo na lang po ako. Sagot na po ni Brian. Di ba tayo nga tayo manalangin?
O aming Diyos at aming Panginoon, muli, Ama, tunay na dakila ka bilang aming Diyos, bilang aming Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, dahil binigay mo si Kristo na iyong bugtong na anak para po kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Kami mga tao na pinili mo at tinitipon mo, Lord God, sa Iglesia. Salamat po, Diyos, sa katotohanan na aming pinanampalatayaan na siya ang aming Panginoon at Pangligtas. Ang iyong anak na si Jesus. Punta rito na buhay, na walang kasalanan, at isang buhay na perfect and righteous, and then died on the cross. Gruesome death on the cross. And the third day, he rose again, and is now seated at the right hand of your God, praying for all of us. And that is, O Lord God, the merit of this work that we are all trusting. And we believe, O Lord God, in the power of Christ and in the work of the Holy Spirit in our lives. Salamat po, Diyos. Mga po, patuloy kami nag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy kami, Panginoon, na magpakumbaba at lagi natin isipin, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, that you are the author and perfecter of our faith. At sa iyo lamang kami dapat umunod. Dahil ito, Panginoon, pinadalangin namin, samahan mo nga kami, Panginoon, sa aming gawain sa buong mga. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, start po tayo ng 10:30.